Sa isang malayong bayan na kilala bilang San Gabriel, matagal nang umiikot ang alamat tungkol sa isang tandang na hindi kailanman natatalo sa sabungan. Tinawag nila itong kulog, isang game fowl na may gintong balahibo at mga matang tila nagliliyab sa galit sa bawat laban. Ayon sa matatanda, hindi ito isang ordinaryong tandang. Ito ay nagmula sa lahing balahibong apoy, isang sinaunang linya ng manok na may pambihirang lakas at talino sa paglaban. Ngunit nang pumanaw ang kanyang tagapag-alaga, si Manggoryo, ang lahi ni Kulog ay nawala at tinuri na lamang bilang isang alamat. Ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Bago bawian ang buhay si Manggoryo, tinago niya ang muling itlog ni Kulog sa isang pugad sa paanan ng bundok Talisay. At matapos ang ilang dekada, natagpuan ito ng isang batang sabungero na nangangalang Lando. Isang umaga, habang nangangawi sa kagubatan, napansin ni Lando ang isang kaibang pugad na nakatago sa ilalim ng isang lumang punong kahoy. Sa loob nito ay may isang itlog na tila lumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Sa kabila ng pagtataka, dinala niya ito pauwi at nilagaan. Lumipas ang mga buwan at mula sa itlog ay napisa ang isang tandang na may gintong balahibo at matalas na mata. Pinangalanan niya itong Kidlat dahil sa bilis nitong gumalaw at sa kakaibang sigla na taglay nito. Ngunit habang lumalaki ito, napansin ni Lando na hindi pangkaraniwang kayahan ng kanyang alaga. Hindi lang ito mabilis at malakas, tila naintindihan nito ang kanyang mga galaw at utos. Minsan pa nga, parang alam ito ang susunod na mangyayari sa laban bago ito magsimula. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol kay Kidlat. Maraming sabungero ang nais niyang makita at dumating ang araw na hindi na maiwasan ni Lando ang hamon ng laban. Sa unang bisis na dinala ni Lando si Kidlat sa sabungan ng bayan, marami ang nagtawa sa kanya. Isang batang sabungero na walang karanasan dala ang isang tandang na hindi pa kilala. Ngunit nang magsimula ang laban, napuno ang katahimikan ng buong sabungan. Ang kalaban nila ay si Bagwis, isang malupit na matapang na tandang na isang bitiranong sabungero na si Tatay Rodel. Ngunit sa unang pag-atake pa lamang, agad na lumipad si Kidlat at umiwas sa matatalas na tarik ni Bagwis. Sa bilis ng kanyang kilos, parang anino lamang siyang lumilipad sa paligid ng kalaban. At sa isang iglap, bumagsak si Bagwis matapos ang isang malupit na sipa mula kay Kidlat. Napuno ang hiyawan ng sabungan. Isang baguhan ang nanalo laban sa isang tanyag na manok. Ngunit habang si Lando ay nagdiriwang, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, si Mang Berto, isang dating sabungero, kilala sa kanyang malalim na kalaman tungkol sa sinaunang lahi ng Gimpaw. Iyo, saan mo nakuha ang tandang ito? Hindi ito basta-bastang manok. May kakaiba itong kakayahan, wika ni Mang Berto. Hanap ko ang itlog niyan sa paanan ng bundok Talisay. Higaan ko sila mula nung napisa, pero kung ibig sabihin, ano pong yung sabihin? Wika nila. Kung ano ang inlagaan mo, hindi basta-basta isang tandang. Sa itong tagapagmana ng alamat ng balahibong apoy, ang lahing ito ay tinakda para sa isang dakilang laban. Wika ni Mang Berto. Ngunit hindi lang si Landong nakapansin ng pambirang galit ni Kidlat. Sa kabilang bayan, isang mapabilin lang na ganid na sabungirong nangangalang Don Ramiro ang nakakarinig ng balita. Siya ang may-ari ng madilim na sabungan, isang lugar kung saan walang batas at ang tanging mahalaga ay ang panalo. Ngunit may isa pang lihim na hindi alam ni Landong. Si Don Ramiro ay may kaugnayan kay Manggoryo. Noong kabataan siya, si Don Ramiro ay isang sabungirong naghahangad ng pagharian ng mundo ng sabong. Ngunit natalo siya noong isang tandang mula sa lahi ng balahibong apo. Iyon ang naging dahilan kung bakit hinahanap niya ito sa loob ng maraming taon. At ngayon alam niya na sa kamay ni Lando ang huling lahi ng kapangyarihan ng tandang. Isang gabi, habang nakapahinga si Lando sa kanyang kubo, dumating ang tawa ni Don Ramiro. Bata, kanong gusto mo para sa tandang mo? Handa kaming magbayad ng malaki ang halaga, sabi ng tawa ni Don Ramiro. Hindi ko niya pinapabili, siya ang alaga ko, hindi laruan. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang alok namin. Hindi mo gustuhin maging kaaway si Don Ramiro. Dahil sa matinding galit at pag-alala, pinunta ni Lando ang madilim na sabungan upang bawiin si Kidlat. Ngunit hinarang siya ni Don Ramiro.
at binigyan ng isang alok. Kung gusto niyang makuha si Kidlat, kailangan harapin niya ang mandirigma ng isang laban. Walang ibang pagpipilian si Lando sa gabing yun. Sa harap ng dandaang sabungero, harap si Kidlat at si Mandirigma. Ngunit bago pagsimula ang laban, lumapit si Mang Berto kay Lando. Nag-ingat ka, iho. Ay daya ang laban, hindi patas ang labang ito. At totoo nga, habang lumalaban si Kidlat, unti-unting nanghihina. Dito'y natuklasan ni Lando na mas mailaki ang lihim na inilagay ni Ramiro sa tubig ni Kidlat upang painain ito bago ang laban. Sa kabila ng paghina, ginamit ni Kidlat ang kanyang natirang lakas at isang iglap, nagising ang huling lihim ng lahing balahibong apoy. Isang malupit na at matalim na sipa ang tinawag na huling guwit ng apoy. Sa isang iglap, bumagsak si Mandirigma at sa unang pagkakataon, natalong tandang ni Don Ramiro. Mula noon, isang bagong alamat ang sinilang ang alamat ng Mandirigmang tandang at ang batang sabungirong pinili ang tadhana. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, isang may malaking banta ang naghihintay sa tunay na lihim ni balahibong apoy ay hindi pa lubos na natuklasan. Karaan ng kanilang tagumpay sa madilim na sabungan, muling bumalik si Lando sa San Gabriel upang ipagdiwang ang tagumpay. Ngunit isang gabi, may isang lihim na nabisita ang dumating sa kanilang baryo. Isang dalagang may balabal, may tagline na mahiwag ng singsing. Pinakilala niya ang sarili niya bilang isang alira, isang tagapag-alaga ng mga sinaunang lahi ng manok panabong. Lando! Kidlat! Hindi pa dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. May mga malalakas na puwersa na matatangkang ibalik ang lahi ng mga mandirigmang tandang sa madilim na paraan. May isang lihim na tamahang tinatawag ng mga aninong tamer. At sila naghahanap na rin ng balahibong apoy. Wika ni Alira. Anong gusto nila sa lahi ni Kidlat? Wika ni Lando. Gusto nilang gamitin ang kapangyarihan para sa digmaan, hindi para sa karangalan. At may isang huling itlog, ang itlog ng liyab, ang susi sa pagbabalik ng buong linya ng balahibong apoy. Ngunit nasa masamang kamay na ito. Muling nabuhay ang apoy ang napagsapalaran sa puso nila. Sa gabing iyon, nagtungo sila ni Kidlat kasama ni Alira at Mang Berto patungo sa kamundukan ng kalansay na gubat upang hanapin ang huling itlog na iligtas ito bago mahuli ang lahat. Habang tinatahak ng grupo ang masukal na daan, papasok sa kalansay na gubat. Unti-unti nilang nadarama ang kakaibang lamig at misteryong bumabalot sa lugar. Narinig ang tungkol sa gubat na ito. Sabi ng mga matatanda, dito rin daw magmula ang ibang lakay ng madirigmang tanda, ngunit marami na ring nawala rito, sabi ni Mang Berto. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, may narinig sila tilang yabag. Parang may sumusunod sa kanila. Bigla silang napalingon at sinalubong ang isang lalaki, may suot na itim na sombrero at may dalang pastol. Hinahanap niyo ang itlog na liyab? Hindi ba? Sabi ng lalaki. Sino ka? Sabi ni Alira. Ako si Salvador, dating tagapag-ahalaga ng lahi ng tugo, bakal. At ako ang muling bantay ng susi patungo sa pugad ng itlog ng liyab. Ngunit bago pa sila matanong si Salvador ng marami, biglang lumitaw mula sa kadiliman ang isang grupo nagnilalang, mga sundalo ni Aninong Tamer. May mga alagang tandang na may pulang mata at itim na balahibo. Salang sigaw ni Salvador. Takbo! Hindi pa kayo handa sa labanang ito. Sa kabilang pagtakbo, pinangunahan ni Salvador ang daanan papasok sa isang lihim na kuweba sa gilid ng bangin. Doon sila pansamantalang nagtago mula sa mga sundalong umahabol. Sa loob ng kuweba, may ukit sa pader, mga larawan ng mga sinaunang mandirigmang sabungero at ang kanilang mga tandang. May mga nandigas na balahibo. Itong sinaunang aklat ng balahibo, isang kasaysayan na inukit ng mga tagapag-alaga upang huwag kalimutan ang pinagmulan, wika ni Alira. Bakit kami ang pinili ng
tadhana? Isa lang naman akong simpleng sabongero. Dahil sa puso mo lang daw, di mo hinahangad ang kapangyarihan, kundi ang karangalan. At iyan ang tanging susi para mapukaw ang tunay na lakas ng balahibong apoy, sabi ni Salvador. Ngunit hindi pa sila nakapahinga, muling yumanig ang paligid. Masok sa kuiba ang isang dabuhalang nilalang. Kalahating tao at kalahating tandang, si Agurang Itim, isa sa mga pinuno ng Aninong Kamer. Isuko niyo ang itlog. Ululubog sa apoy ang pagkawasak ng inyong lahi. Agurang Itim? Sabi ni Salvador. Hindi maaaring siyang buhay pa. Ang Agurang Itim ay isang dating tagabantay na nagtaksil sa kanyang lahi at nagnanais na angkinin ang kapangyarihan ng balahibong apoy. Para sa sarili, sa kanyang tabi may isa rin siyang tandang itim na itim ng balahibo at may mga baling sungay sa ulo. Tinawag itong anino ng apoy. Ibigay mo sa akin si Kidlat at maaari pang mabuhay ang batang ito. Ngunit umabanti si Salvador. Hawak ang baston na biglang nanglingling sa apoy. Isang malakas na alingawngaw ang narinig at nagsimula ang labanan ng dalawang matandang mandirigma, apoy laban sa anino. Nagliyab ang mga simbolo sa pader habang ang mga tandang ay nagsugupa. Rin si Kidlat kahit takot ay lumaban sa anino ng apoy. Lumitaw sa kanyang balahibo ang tunay na kapangyarihan ng lahing lahi, isang apoy na sumisiklab sa bawat galaw niya. Nagpatuloy ang laban sa loob ng kuweba at sa huli, pinagsama-sama ni Nalando, Salvador at Alira ang kanilang lakas sa isang huling sipa ni Kidlat at palo ng baston ni Salvador. Naglaho ang anyo ni Agurang Itim sa isang ulap ng usok. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, iniwan niya ang isang babala. Hindi dito matatapos ang lahat. Ang tunay na apoy ay nagmumula sa puso ng pagtataksil. Tahimik ang lahat, ngunit alam nila may mas malaking laban pa sa hinaharap.